Magandang gabi mga kapuso, narito na po tayo sa episode 45 ng Widow's War. Merong ang katawagan itong si Peter, no, kamag-anak niya yata at nangangailangan talaga ng pera. Sabi ni Peter, akala ko ba 200,000 lang yung kailangan mo? O sige, gagawan ko ng paraan. Eksakto naman na biglang dumating si Sir Galban. Sabi niya, Sir Galban, yung napag-usapan po natin na tungkol po dun sa 5 million reward money. Sabi ni Galban, oh, na-prove natin na innocent si George, di ba? At nandito na nga siya, hindi siya nakakulong. So ano ba bang hinihingi mo? Sir, hindi po kasi ganun yung napag-usapan natin. Ang sabi niyo po, malino niyo pong sinabi, ituro po kung nasasaan po si Ma'am George. Tinuro ko po. Piniperahan mo ba ako? Sabi ni Galvano. Hindi naman po, sir. Sir, kailangan ko, I said, stop. Leave. Ayoko makita yung pagbumukha mo, okay? Sabi naman ni Peter na umalis na si Galvan. Mga ganid kayo. Ngayon, eto na. Natataranta tong si Ruth. Di ba yun yung kutsilyong ginamit sa pagpatay kay Beverly? Paano yun napunta sa'yo? Sabi naman ni Edward, oo nga ate, ito nga yung kutsilyo. May mga dugo pa, sabi ni Ruth. Anong gagawin natin dyan? Kailangan i-dispatcha agad natin yan. Sabi naman ni Edward, no, ibigay natin kay Sergeant, yung nga sa detective. Paano natin ibibigay? Gusto mo ba isalang ulit sa investigasyon ng ate mo? Mapahamak na naman siya, ulit na naman tayo sa nangyari. Mabuti pa i-dispatcha natin yan. So tinago ni Edward agad-agad, inilagay niya sa likod kasi nga bilang dumating si Galban. Ano tong nagaganap dito? Ba't parang sumisigaw ang nanay mo, George? Apa, nasusuka lang po kasi si nanay sa ininom niyang wine. Marami po kasi siyang nainom. George, tungkol nga pala dun sa wake ni Basil. Ako na po bahala dun pa, yung sa ika 40 days, di ba? Ngayon biglang umalis na si Galban. Ngayon sabi naman ni Ruth, naitago mo ba? Oo ate, nandito. Kailangan natin i-dispatch yan. Kailangan hindi to malaman ng kahit sino. Okay? Kailangan walang makaalam nito. Ngayon sabi naman ni George, kinakailangan ibalik ko to sa taong merong gumawa nito sa akin, yung nag-frame up sa akin. Dahil alam ko na isa lamang ang taong may gawa nito. Yung nagtanim mismo ng morphine sa cabinet ko, at ngayon sa pagkakataong ito naulit na naman para madiin ako sa kasong hindi ko ginawa. Hayaan yung ako ang gumawa ng paraan. Sabi naman ni Ruth, tama, ganyan nga gawin mo anak. Ibalik mo sa hayop na yan ang weapon, di ba? Na ginamit sa krimen. So, yun na nga, nagkasundo na nga sila. Samantala, nagkaroon ng moment itong mag-inang si Mercy sa si Sam, sabi niya, so napatunayan na si George ay inosente. Kung ganun, sino yung killer? Sabi naman ni Sam, nag-atubili nga ako nagkamali ako na sinisi ko si George. Pinagtuunan ko ng pansin talaga si George para madiin siya sa kaso. Pero hindi pala. Meron palang ibang killer dito sa Palacios Estate. Gagawin ko ang lahat para mahanap ko kung sino yung pumatay kay Basil, pati na rin kay Beverly. Gagawin ko ang lahat. Kaya kailangan maging maingat ako sa investigasyon. Kasi naging mausisa rin tong si Mercy. Inaalam niya kung sino kaya yung killer kasi wala naman kay George, 'di ba? Wala rin naman kinalaman si Sam. So sino kaya? Sino kaya yung primary suspect sa pagkamatay nga kay Basil? Kailangan tumatukoy ni Sam kasi nga nakakulong pa rin si Francis hanggang ngayon. Samantala itong katulong na to, no, pumasok sa dito sa kwarto ni Rebecca para uminom na nga ng gamot. Sabi niya nakakatakot talaga sa mansion na to kasi papatay-patay yung ilaw eh. Ito kasing si Angie Lokarit talaga to, hindi na bumalik, bigla man lang umalis, nagbakasyon pa talaga. Yung nurse nga, 'di ba? Ngayon nakita niya na nakabagsak yung libro ni Sir Paco. Nung inangat niya, binalik niya doon sa library sa may shelf. May lumaglag na litrato ni Ma'am Rebecca niya. Sabi niya, nabuntis pala no si Ma'am Rebecca, OMG. Ngayon ito namang kinagabihan na nag-uusap tong mag-ina. Sabi ni George, talaga bang itutuloy natin to, Nay? O bakit? Ba't nagdadalawang isip ka pa, George? Ano ba? Wala naman tayong matibay na ebidensya na si Sam talaga may gawa nito na nagtanim nito sa bag ko. Alam mo, napatunayan ko na si Sam talaga ang may gawa niyan. Alam mo kung bakit? Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo isa-isa? Siya ang dahilan kung bakit namatay ang tatay mo at kung bakit nagkawatak-watak tayong tatlo ng ilang taon. Siya rin ang dahilan kung bakit nagpumilit kang makapag-abroad dahil no choice tayo eh. Nagkahiwalay tayo nung time na yon. Siya ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya natin. Ha? Kulang pa ba yon, George? Sige, sabi nga ni Ruth, no? So, nabibrainwash na nga tong si George, di ba?
So yun nga, namatay nga yung tatay niya. 'Di ba doon pa lang, doon na nag-umpisa yung kalbaryo ng pamilya nila. Kaya meron talagang capable itong si Sam na siya talaga yung may gawa niyan at siya yung mismo yung pumatay kay Basil saka kay Beverly para makapaghiganti. Tapos nung nakapag-abroad siya, 'di ba? At pinagmalupitan siya ng amo niya sa Singapore. Yung amo din niya ang dahilan kung bakit siya nabaog. Nakunan pa nga siya nung time na yun kasi nga buntis siya noon eh. 'Di ba? Buntis siya noon kay Detective Casas, kay Sergeant Casas nga. Ngayon, kumbaga sunod-sunod yung naging kalbaryo ng buhay ni George eh. Kumbaga nadamay na yung pamilya niya eh. Sa kamalasan na kanyang tinamo sa kagagawan nga ni Sam. So sabi nga ni Ruth, napatunayan ko na si Sam mismo ang may gawa noon dahil nung araw na yon nagtatalo sila mag-ina, inamin ni Sam na hindi siya ang may pakana ng pagkamatay ni Beverly kundi nagalit tong si George dahil nalaman niya na isiniwalat nga ni Beverly na baog siya. Dahil mismong si Sam kasi ang nagsuplong kay Beverly na baog tong si George eh. So napatunayan na nga ni George na si Sam pala ang may gawa nun, ang nag-isplok ng lihim niya. Samantala ito na yung dalawang marites na katulong. Delia, meron akong chichika sa'yo. Ito latest to. Ano yun? Huwag ka maingay ah. Ito yung litrato ni Ma'am Rebecca. So totoo nga, nabuntis pala siya dati. Hinahanap ko kasi si Angie eh. Di ba nga wala nga siya, nagbakasyon nga siya. Ano ka ba, hindi na babalik yun. Pinalayas na ni Ma'am Aurora, ni Reyna Aurora. Walang dahilan eh. Sabi, pinalabas na nila na nagbakasyon daw pero totoo hindi na yung babalik. Binayaran na nila yun. Nahuli sila ni Amando. Ano yung pinag-uusapan nyo? Wala po Sir Amando. Pinakita ko lang po kasi kay Delia tong picture ng pamangkin ko, sabi ni Amando. Kaya nung litrato yan, patinan nga. Si Ma'am Rebecca yan, hindi ho sir. Patinan nga, saan nyo to nakuha? So natatakot na yung dalawang katulong, yari sila dahil nahuli sila ni Amando. Makakarating to kay Ma'am Aurora, mananagot kayo, pakialamera kayo, sabihin nyo saan nyo to nakuha. Galit agad si Amando kasi nga confidential yan eh, lihim yan ng pamilya nila eh. Si Amando talaga marami nalalaman, di ba? So ito na nga, nagmasid na nga tong si George sa buong paligid dito sa may bahay ni Aurora. Ngunit bigo siya makapasok dahil nga nagdagdag nga ng mga securities itong si Aurora para nga sa protection nito ni Sam sa nung dinadala niyang sanggol. Ngayon habang siya nagmamasid, hirap siya makalapit dahil nga nagro-robing yung mga gwardya. Hindi niya namalayan na nasa likod niya tong si Edward. Nagulat siya. Ate, Edward ko pala, ano bang ginagawa mo rito? Hindi ka na dapat pumunta dito ate. Nandito ako para tulungan ka. Kagaling ko lang sa loob. Sa kwarto ni Ate Sam, wala siya dun. Paano wala siya dun? Nasa siya? Nasa sala siya ngayon, nasa guest room siya. Kasi pinapaayos ni Tita Aurora yung kwarto niya. Pati yung kwarto nga ni Paco. So ano bang ginagawa mo ito? Umalis ka na. Ate, pagkakataon ko na to para makabawi sa'yo. Kaya bigay mo na sa akin to. Tutulungan kita kaya wag ka nang tumanggi pa. Okay? Nandito na ako, sabi ni Edward. Ngayon nakapagtago sila doon sa may halamanan kasi biglang lumapit yung gwardya. Nagro-robing nga. Ngunit bigutong gwardya at wala nga siya nakita sa buong paligid. Nagtatago yung magkapatid at nag-iingat sila. Ngayon ito namang si Aurora, sinabunutan yung dalawang katulong. Sino ang may sabi sa inyo na pakialaman ng mga gamit ko rito sa library ha? Doon sa cabinet? Bakit niyo pinakialaman? Madam, pasensya ho talaga. Wala po kaming gustong mangyari yon, hindi po namin ginusto yon. Bakit nyo pinakialaman ha? Hindi po namin sinasadya yon kasi nakita po namin yung litrato na yon. Kaya po sinabi ko na rin po kay Delia, Amando, siguraduhin mong bigyan ng separation po itong dalawang to. O sige, make it 2 years. Wow, sana all, diba? 2 taon na sweldo. At siguraduhin mong hindi na sila magpapakita kayo. Wala kayong ibang sasabihin kahit kanino paglabas nyo rito sa palasyos, okay? Naiintindihan ninyo? Dahil kapag nalaman ko na kumalat ito, ipapahanap ko kayo, papahanting ko kayo, idadamay ko ang kamag-anak at pamilya ninyo, papatayin ko kayo, naiintindihan ninyo? Okay, lumayas na kayo. Abi naman ni yung isang ang katulong, si Delia nga, ma'am, ba't ko damay dito? Sinabi ko lang naman po yun dahil pinakita po sa akin ni yung litrato. Kasalanan mo, chismosa ka at pakialamera ka, so damay ka dito. So sabi naman ni George, Edward, bumalik ka na doon.
Bata ka pa, hindi mo na 'to dapat problemahin pa, dapat problemahin mo yung buhay mo. Ate, wala akong nagawa noon sa pagkamatay ni tatay dahil bata pa ako noon at ngayon malaki na ako kaya kaya na kitang tulungan. Magagawa ko na 'to kaya ibigay mo na sa'kin kutsilyo ate. Ako na mismo papasok sa kwarto ni Ate Sam para itanim yun sa kwarto niya. Magtiwala ka sa'kin ate, kaya ko 'to. Samantala umiiyak na nga 'tong dalawang katulong dahil alam na nila na mananagot sila kay Aurora at mapapalayas nga sila. Ngunit sabi nga ni Aurora, "Umalis na kayong dalawa, leave. Get out of here. Ayoko makita mga pagmumukha niyo, hindi ko kayo kailangan." So si Amando na ang bahala do'n 'no, na ibigay yung 2 taong sahod nila. So malaking-laki rin 'yun. Kahit papaano puwede nilang gamitin 'yun pang-negosyo, 'di ba? Kaysa naman yung manilbihan sila diyan. Wala naman silang mapapala, puro ano, pagmamalupit lang sa amo nila. Ngayon problemado itong si Aurora dahil nga natukol yung lihim ni Rebecca, hindi niya dapat yung malaman. Samantala ito namang si George, nag-aalala para kay Edward, sabi niya, "Sige mag-iingat ka, kailangan bilisan mo, okay? Kailangan bumalik ka kaagad." "Oo ate, ako na ang bahala." Siyempre ate, 'di ba? So dapat siya mismo ang gumawa pero ang nangyari yung nakababatang kapatid niya yung gumawa na magplanta nung kutsilyo nga na may bahid ng dugo doon nga sa kwarto mismo ni Sam. So ibabalik kasi nila kasi nga pinagsususpetsa nila na si Sam nga yung may gawa ng pag-frame up dito kay George. So inunahan na rin nila, gantihan lang kumbaga. So yun na nga, umalis na nga tong si Edward at sabi niya, nangako siya sa ate niya na mag-iingat siya. Pag-iingatan niya ang sarili niya. So tumakbo na nga siya at syempre sakto naman na nakalingon yung mga gwardiya doon sa may di kalayuan, kumbaga nakatalikod. So nakadaan agad tong si Edward, nakatawid na doon sa kabila. So kinakailangan niya pang tumawid para makapasok ng tuluyan doon sa may pintuan. So ito na nga, papasok na nga siya sa loob ng bahay mismo ni Aurora at tuluyan na nga siya nakapasok. So ito namang si George talagang kinakabahan, di siya mapakali. Syempre kapatid niya yung nandun eh. Diba sana kung siya mismo yung gagawa. Nag-aalala siya. Ito nga si Edward nakapasok na at dahan-dahan siya, nagmamasid siya no, sa buong paligid. Wala naman nakakita sa kanya. Pero no, ito lang pinagtataka ko mga kapuso. Di ba merong CCTV buong paligid niya? So dapat mag-ingat pa rin siya. Di ba? So ito na nga. Umakyat na nga siya sa may hagdanan, tumatakbo siya dahan-dahan. Nung makita niya yung gwardiya tulog, dumaan siya diretso. Diretsong daan. Grabe tong gwardiyan to, natutulog. Naku, yari to kay Aurora. Mapapalayas yan. Ngayon, eto na, nakatawid na si Edward. At tuluyan na nga niya natuntun itong kwarto ni Sam. Naku, eto na. Ang tanong, magtatagumpay kaya silang magkapatid? Sina George saka si Edward sa pagtanim ng kutsilyo. Samantalang si Sam, mahimbing ang tulog na tulog siya eh. Diba? Tahimik ang buong paligid, tapos malamig pa, sino ba man ang hindi makakatulog ng mahimbing. Ang pinagtataka ko lang, bakit bukas yung pintuan ni Sam, hindi man lang nakakandado. So, nagmamasid si Edward, inaalam niya kung saan niya maaaring itanim yung kutsilyo na pwedeng makita ni Sergeant base sa investigasyon. Kasi yung napag-usapan nila magkapatid eh, yung madaling makita, di ba? So nakita ni Edward yung parang siya para siyang lagayan ng basura pero lagayan siya ng mga labahan, di ba? Inalis niya yung mga damit, inilagay niya sa kalagitnaan yung kutsilyo, tapos tinakpan niya ng mga damit. Samantalang si George nag-aalala. Ngunit sa paggawa nga ni Edward ng kanyang misyon, hindi niya batid na paparting itong si Mercy. Ba't kaya naghihikaw itong si Mercy tumatakbo? Tila ba parang meron nangyari at nagmamadali siyang puntahan ng kwarto ni Sam. So dito natin na pakatunghayan sa episode 46 araw ng Lunes kung mahuhuli ba si Edward ni Mercy, no? At ito pa yung mga magaganap mangyayari. Humihingi ng tawad si Aurora sa pamangkin niyang si Rebecca dahil siya daw ang dahilan kung bakit pina-abort yung bata. So hindi pala siya nakuna no, kundi pina-abort, no? So hindi na to maalala ni Rebecca kasi nga na-depress siya, 'di ba? So ito na, nalaman ni Rebecca na parang meron tao doon sa loob kaya pina-check niya sa mga gwardiya. At pumasok na nga yung mga gwardiya sa loob. At si George hindi na rin mapakali.
dahil hindi niya malaman kung ano na bang status nito ni Edward, kung nagtagumpay ba siya, kung nahuli na ba siya doon sa loob. Yan ang pakatunghayan natin mga kapuso sa lalong umaatikabong eksena dito sa Widow's War. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like this video at i-share mo ito sa iyong social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe button para lagi ka updated sa mga episodes ng Widow's War and other GMA shows tulad nito. Magandang gabi mga kapuso, happy weekends, maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.